Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sinabi ni Han Jinyang, napakaraming sainteses ang naglilingkod sa iyo noong araw na iyon, ngunit ang iyong tingin ay palaging nasa akin. Ngunit sa huli hindi mo ako pinili. Bakit? Sumagot si Bai Qingling, Madam Ren, ang lason ay nag-take effect. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mainit na binti at dinagdag, ang passion flower desire poison, ang mysterious poison ng Hihuan. Nakatakas ka sa Hihuan sect, ngunit hindi mo ito naiwasan. Bigla, nagmuan si Han Jinyang sa parehong sakit at pleasure, habang hinahawakan ni Bai Qingling ang kanyang mga binti. Sumigaw. Hindi makapagpigil, niyakap niya ng mahigpit si Bai Qingling, ipinindot ang kanyang dibdib laban sa kanya, namumula habang kinakagat ang kanyang balikat. Sinabi ni Bai Qingling noon, ang seleksyon ay talagang para pumili ng sacrificial materials. Bagamat ikaw ang pinakaangkop, naalala mo ako sa aking sariling kalagayan noong aking mga unang taon. Mayroong extraordinary constitution, nalinlang ng mga bandido at sa huli ay naging isang living catalyst para sa kanilang mga concoctions. Naawa ako sa iyo at naawa ako sa aking sarili. May utang ako sa iyo para sa Sect Master Selection Ceremony. Babayaran ko ito ngayon sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo na alisin ang lason. Si Han Jinyang, na ang boses ay pagod, ay bulong, Bai Qingling di. Sa labas, tahimik si Ren Qianfan at nagtaka, ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa nila sa loob? Bigla, bumukas ang pinto, at siya ay bumagsak pasulong, sumisigaw, wo. Tiningnan niya si Bai Qingling at nagdemand, Bai, ano ang ginawa mo sa aking asawa? Bakit ikaw lang ang lumabas? Nasaan siya? Bigla, nagulat siya nang makita ang mga kamay ni Bai Qingling na tumutulo ng makapal, pink na likido. Nagtanong siya, ano ang nasa iyong kamay? Huwag mong sabihin, itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay at nilaro ang viscous liquid, sumagot, lason fluid, syempre. Hindi mo alam na nalason ang iyong asawa. Kung hindi ka sana ganito ka-useless, kailangan ko pa bang gawin ito ng personal? Pagkatapos ay lumutang siyang umalis at sinabi, mas mabuting ituwid mo ang mataas na sombrero mo bilang temple master ng Xiuluo Temple. Huwag mong hayaang maging crook. Ilang sandali pagkatapos, naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ang utang kay Han Jinyang ay bahagyang nabayaran na sa ngayon, ngunit walang paraan upang bayaran ang mga bagay sa panig ni Hua Yuerong. Mayroong ilang mga lihim sa pagitan ni Junior Sister Rong-er at ako na hindi inihayag ng laro at ng aking nakaraan. Kahit na ang original owner ng katawang ito ay si Bai Qingling, hindi na niya maalala dahil inihiwalay at iningatan niya ang kanyang main body. Ang kaugnay na impormasyon ay dapat na nakalibing sa puso ng main body, at ang puso ay kasalukuyang nakastore sa Flame Demon Tower. Mukhang kailangan kong maglakbay sa Flame Demon Tower para sa mga alaala at para ma-recover ang unparalleled power ng Demon Lord. Sa ibang eksena, sumigaw si Xiao Chen, direktang disipulo ng Gi Temple, sa isang bangin sa ilalim ng buong buwan, Hua Yuerong. Tanta Ilingyin. Scent Singer. Yi Hongyi. Kayong mga babaeng walang malay, isang araw, gagawin ko kayong magbayad ng presyo, at ipapakita sa inyo kung sino ang tunay na Heavenly Chosen One. Bigla, nagsalita ang kanyang guro, si Yuxuzi, mula sa lupa, bakit ka ganito, aking disipulo? Ang lahat ng mga bagay ay may pagkakataong mag-take it. Tinignan ni Xiao Chen, direktang disipulo ng Gi Temple, ang sahig na may disgust, naisip, ang aking kuripot na guro, si Yuxuzi, ipinadala muli ang kanyang consciousness sa isang kakaibang bagay. Nagpatuloy si Yuxuzi, umakyat si Yi Hongyi sa posisyon ng Sect Master, at naging godfather ng Kangming si Bai Qingling. Bagamat nabigo ang iyong assassination at manipulation, in-divine ni Sentes mo na hindi ito ang iyong kasalanan. In-declare ni Sentes mo na ang ikatlong Holy War laban sa demonic path ay hindi may iwasan. Magkakaroon ng pagkakataong patayin ang main body ni Bai Qingling, ngunit kailangan ka, ang Heavenly Chosen One, upang gawin ito. Tanong ni Xiao Chen, direktang disipulo ng temple, ano ang ibig sabihin ng pagkakataong patayin si Bai Qingling? Paano malalaman ng babaeng iyon? Ipinaliwanag ni Yuxuzi, isa sa 4 na Great Demonic Forbidden Zones ng Kangming ang Flame Demon Tower. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng isang bahagi ng main source ng katawan ni Bai Qingling. Nag-scoff si Xiao Chen, direktang disipulo ng temple, Deye, gusto pa ring gamitin ako ni Mu na matandang babae bilang bakit hahatiin ni Bai Qingling ang kanyang perpekto, formless demonic body? Tumigil na sa pag-attempt na linlangin ang mga tao.
Sumagot si Yuxuzi, nang labanan ni Sentes Mu si Bai Qingling noong araw na yon, natuklasan niyang incomplete ang kanyang formless demonic body. Sa huli, umaasa si Bai Qingling sa kanyang body source na nakatago sa ibang lugar upang matagumpay na i-guide ang kanyang escaping divine soul sa kaligtasan. Nagpatuloy siya, noong panahong iyon, ang divine soul ni Bai Qingling ay fragile, kaya in-invade ni Sentes Mu ang kanyang consciousness at nakita ang kanyang inner weakness. Ang weakness ni Bai Qingling ay isang batang babae at isang ancient tower. Ang identity ng batang babae ay imposibleng ma-identify, ngunit ang plaque sa ancient tower ay nagpapakita na ito ang Flame Demon Tower. Na-realize ni Xiao Chen, direktang disipulo ng temple, nakuha ko, ang main organs ng main source ni Bai Qingling ay dapat na nasa loob ng Flame Demon. Ang key sa Flame Demon Tower ay nasa mga kamay ng Sect Master ng Kangming at ng Supreme Elder. Kaya niya sinuportahan siyang maging Sect Master. Nainis, sinipa niya ang lupa, ngunit anong point ng pag-alam ng lahat ng ito? Hindi tayo makakapasok sa Flame Demon Tower. Pinaalala sa kanya ni Yuxuzi, huwag mong kalimutan, ang kaaway ng iyong kaaway ay ang iyong kaibigan. Sinuportahan ni Bai Qingling si Ye Hongyi na maging Sect Master. Sino ang pinaka-dissatisfied sa loob ng Kangming Sect? Naisip ni Xiao Chen, direktang disipulo ng temple, sinabi mo ba si Supreme Elder ng Mongfang ng Heavenly Treasure Pavilion? Sinabi ni Tantay Lingyin kay Ye Hongyi, Hongyi, mula ngayon, ikaw ang Sect Master ng Kangming Sect. Formally na inihahandog ko ang mga confidential registers na ito sa iyo bilang protector. Sumagot si Ye Hongyi, Sister Lingyin, alam mong kinamumuhian ko ang mga tedious na bagay na ito. Bakit hindi natin gawin tulad no? Hawakan mo ang mga trivial na bagay at pag-uusapan natin ng magkasama ang mga mas mahahalagang bagay. Matigas na sinabi ni Tantay Lingyin, hindi naglalakas loob si Lingyin na lumampas sa kanyang otoridad. Maaari mong hanapin ang iyong Lord Godfather upang ayusin ang mga task. Hawak ang kanyang mga kamay, sinabi ni Ye Hongyi, Lingyin, galit ka sa akin, hindi ba? Naiinis ka na nakaalyansa ako kay Bai Qingling, tama ba? Ngunit iyon ang huling kalooban ni Grandfather. Mayroon akong tungkulin na tuparin ito. Tanong ni Tantay Lingyin, ano ang sinabi ng Old Ancestor? Nagulat si Ye Hongyi, sumagot, gusto ni Grandfather na kami ni Bai Qingling maging isang Dao couple. Bigla, hinawakan ni Tantay Lingyin ang kanyang ulo sa sakit. Sinabi ni Ye Hongyi, huwag mag-alala, Sister Lingyin. Naisip ko na ang lahat. At sinasabi kong kung talagang ikinasal ako sa lalaking iyon, tiyak na hindi ito makakaapekto sa relasyon sa pagitan natin. Maaari nating pag-usapan ang ating sariling mga. Tatawagin kita Sister Lingyin at tatawagin mo akong, sa eksaktong sandaling iyon, halos bumagsak si Tantay Lingyin at agad na tumakbo si Ye Hongyi sa kanyang tabi. Sister Lingyin! Lingyin! Sa isang alaala, nakaupo sina Bai Qingling at Hua Yuerong, master ng Kangming Sect Yin Gi Temple, sa isang kwarto. Sinabi ni Hua Yuerong kay Bai Qingling, ang unang kauto ay para sa langit at lupa. Isang hakbang na dadaanan ng bawat Chinese couple sa panahon ng kanilang kasal. Ang unang kauto ay para sa langit at lupa, ang ikalawa para sa mga magulang, at ang ikatlo para sa isa't isa. Ilang sandali pagkatapos, nagtanong siya, Senior brother, bakit hindi ka nagkukauto? Sumagot si Bai Qingling, nagpe-pretend lang yon, junior sister. Hindi na kailangang maging seryoso. Nagsimulang umiyak si Hua Yuerong. Bakit hindi seryoso? Sinabi ni senior brother na makikinig siya kay Rong-er. Nag-alala si Bai Qingling, sinabi, ikaw huwag kang umiyak. Makikinig ako. Si Hua Yuerong, na umaarte, ay biglang umiti at sinabi, Yay. Alam ni Rong-er na si senior brother ang pinaka nagmamahal kay Rong-er. Ilang sandali pagkatapos, sinabi ni Hua Yuerong, ang ikalawang kauto ay para sa demonic ancestor. Bigla, hinawakan niya ang kamay ni Bai Qingling. Nagulat siya at namula. Sumigaw si Hua Yuerong, oras na para magkauto ang mag-asawa sa isa't isa. Tumawa siya, at pareho silang yumuko, tanging nag-bump ang kanilang mga ulo. Ayo, sila ay sumigaw. Bumalik sa realidad, kinuskos ng isang figure, dalawa, ang kanyang ulo, startled. Ang ulo ko. Ano ang nangyayari? Mayroon bang nag-assassinate sa akin ulit? Tiningnan niya sa tabi niya at nakakita ng isang pares ng mga paa. Sinabi ni Saint Singer sa malambot na boses, Guro. Nais ni Singer na maging little doggy ng Guro woof 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 woof. Tiningnan siya ni Bai Qingling ng matalim, sinabi, Saint Singer. Nagulat si Saint Singer, sinabi,
Nagpatuloy si Bai Qingling, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umakyat sa ulo ko? Lalong lumalayo ka sa linya. Nerbiyos na sumagot si Saint Singer, mali si Singer. Sa totoo lang, si Senior Sister Tantay ang humiling na makipagkita sa iyo, ngunit natutulog pa ang guro. Ikaw, si Singer, ay naghintay at aksidenteng nakatulog. Sinabi ni Bai Qingling, Lingyin? Nakuha ko. Makikipagkita ako sa kanya sa labas. Ilang sandali pagkatapos, sa labas, bumati si Tantay Lingyin kay Bai Qingling, bumabati si Lingyin sa guro, habang lihim na nanonood si Ye Hongyi mula sa distansya, nakatago sa likod ng isang bato. Naisip ni Ye Hongyi sa kanyang sarili, tama nga, hindi matanggap ni Lingyin ito. Siya ba ay hahamon sa lalaking yon para sa akin? O siya ay sobrang disappointed sa akin na bumabalik siyang maglingkod sa kanyang guro? Tanga talaga ako. Bakit ko siya pinilit sa ganitong Kaya, ano ba talaga ang pinag-uusapan nila? Hindi ko marinig ng malinaw. Sinabi ni Tantay Lingyin kay Bai Qingling, Guro, mangyaring itigil ang mental manipulation kay Hongyi. Alam ko na ang layunin ng aking pag-iral ay maging isang sacrificial object. Nagsimula siyang alisin ang kanyang damit at nagpatuloy, handa akong ialay ang aking sarili kapalit ng pagpapalaya ni Guro kay Hongyi. Halika sa akin kung mayroon kang gusto. Walang kailangang maawa sa akin dahil ako ang iyong disipulo. Bigla may nagsalita, Lingyin. Lumingon si Tantay Lingyin at nakita si Ye Hongyi na nakatayo sa likod niya, nagulat. Ikaw dalawa ni. Stammered ni Ye Hongyi nang hindi makapaniwala. Sumigaw si Ye Hongyi, Hongyi. Habang sinusubukan ni Tantay Lingyin na takpan ang kanyang katawan at nagulat at nahiya. Sinabi ni Tantay Lingyin, pakinggan mo muna ako. Hindi ito ang iniisip mo. Sinabi ni Ye Hongyi, mukhang dumating ako sa maling oras. Sinabi ni Bai Qingling, hindi, dumating ka sa perpektong. At hinawakan niya ang mga kamay ni Tantay Lingyin at Ye Hongyi at sinabi, ikaw ang aking disipulo at ikaw ang aking goddaughter. Tayo ay isang warm, big family. Ang pamilya ay dapat magkaisa upang sakupin ang demonic path at mamuno sa Central Plains, gawing muling dakila ang Kangming sect. Sinabi ni Ye Hongyi, goddaughter. Big family. Sinabi ni Tantay Lingyin, disipulo. Warm. Sinabi ni Bai Qingling, Sectmaster Ye, nag-apply ako para sa key ng Flaming Demon Tower. Nagtataka ako kung mayroon ng sagot. At sinabi niya sa kanyang sarili, batay sa orihinal na laro, pagkatapos suportahan ang isang Sectmaster sa kapangyarihan, napakadaling mag-apply para sa key mula sa mga Supreme Elders. Sinabi ni Ye Hongyi, na-report ko na ito sa mga Supreme Elders, ngunit na-change ito sa ibang topic ni Supreme. Iminungkahi niyang buksan ang Flame Demon Tower bilang isang trial ground para sa mga disipulo upang supilin ang resurgence ng mga ferocious beasts at evil spirits sa loob. Sinabi ni Bai Qingling, Supreme Nangong, sinusubukan niyang laruin ako. Gusto niyang bulihin ako sa pag-iisip na mayroon lang akong 3 direct na disipulo at gusto niyang gumamit ng libu-libong fellow disciples upang supilin ang Yuluo Temple. Tumigil si Tantay Lingyin sa pagtakip ng kanyang katawan at sinabi, dahil wala ang eldest sister, natatakot ako na si Singer ay hindi kayang domineer ang ibang mga disipulo ng parehong henerasyon. Kahit na si Xiao Chen mula sa Yinyi Temple ay kalahating hakbang na lang mula sa peak ng core formation realm. Tiningnan ni Bai Qingling ang katawan ni Tantay Lingyin at sinabi, Protector Tantay, hindi ka babahagi ng Yuluo Temple. Pinag-uusapan ko ang Yuluo Temple, ngunit iniwan mo ang iyong sarili. Sinabi ni Tantay Lingyin, ako. Lumingon si Bai Qingling at sinabi, naintindihan ko. Ang iyong Tantay fairy lineage ay noble, at ang iyong mga ambisyon ay hindi. Ang sili na batang iyon, na handang ialay ang lahat upang maglingkod sa kanyang guro. Tahimik na tiningnan sina Tantay Lingyin at Ye Hongyi habang lumalakad siyang palayo. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili habang pinagpapawisan, naresolba na ba ang masalimuot na eksena kanina? Kailangan ko pa ring itaguyod ang diskarte ng pagpapakalat ng great love. Walang dapat mag-fail o mag-backslide. Nagulat si Tantay Lingyin at sinabi, inaasahan ba niya ang isang bagay mula sa akin kanina? Maliwanag na maaari kong tumugon sa kanyang mga inaasahan, ngunit bakit ako? Sinabi ni Ye Hongyi, Sister Lingyin, siya pa rin ang iyong guro. Ang iyong pag-aatubili kanina ay marahil lubos na nagpasakit sa kanya, hindi ba sa palagay mo? Sinabi ni Tantay Lingyin, Hongyi, disappointed ako sa iyo.
Nabuo namin ang Mirror Flower Seal, ngunit tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Nakatayo ka sa panig ng lalaking iyon at sinisantabi mo ang iyong kapatid na dapat mong pagkatiwalaan magpakailanman. Habang umiiyak siya, nagulat si Ihongi, sinabi, Sister Lingyin. Sumumpa tayo noon na hindi hahayaan ang ating sarili na mahawakan ng isang lalaki, ngunit ano ang ginagawa mo nang dumating ako? Ikaw ang unang bumali ng Mirror Flower Vow, Sister Lingyin. At lumakad siyang palayo, sinabi ni Tantay Lingyin Hongi. Saan ka pupunta? Lumingon si Yehongi at sinabi, dahil si Sister Lingyin ang unang bumali ng kanyang sumpa, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging restrained. Hahanapin ko ang aking fiant at upo ako sa kanya ngayong gabi sa Yuluo Temple. Ile! Nagulat si Tantay Lingyin at sinabi, what? Gano-gano ka ka-desperate na maging matriarch ng Yuluo Temple? Namula si Tantay Lingyin at nag-grin ng kanyang teeth mula sa galit, sinabi, kahit na umaarte tayo sa galit, ako dapat. Sa ibang eksena nakaupo si Bai Qingling sa kanyang trono at nagsimulang mag-chant si Saint Singer at sinabi, pumasok sa ilog ng underworld, sundin ang mga batas ng underworld. Giguanyi habang nagsisimulang lumutang ang cauldron at sumigaw si Saint Singer, sumunod sa aking utos. At lumabas si Giguanyi habang tinitingnan ni Saint Singer si Giguanyi sinabi ni Saint Singer, wow! Ang demon forging cauldron na ito ay talagang perpektong fit sa aking ghost-controlling spirit body. Maaari itong magsumo ng isang napakalakas na multo. Biglang pumunta si Saint Singer sa tabi ni Bai Qingling at nagtanong, bakit biglang ibinigay ng guro kay Xinger ang battle technique na ito ngayon? Ang reward na gusto ni Xinger ay hindi talaga ito. Sinabi ni Bai Qingling, lahat ay dahil ang iyong senior sister ay napaka-independent. Sa paghahanda para sa paparating na Flame Demon Tower Trials at ang ultimate na kaaway, ang buong Yuluo Temple ay urgently na kailangang maging mas malakas. Ang battle technique na ibinigay ko sa iyo ngayon ay talagang magpapakita sa iyo ng mas malakas. Ngunit kailangan mo rin. Ang lakas ay walang limit. At itinaas niya ang kanyang espada upang islash si Giguanyi. Habang ang Crimson Aura ay nagpi-pressure sa mga hall ng templo. Namula si Saint Singer at yumuko at sinabi, wow! Napakalakas ng guro. Patayin ito sa isang slash. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ito ang reward para sa pagpatay kay Menghu Daoist sa panahon ng Sect Master Selection Ceremony, 10 Despairing Slashes of Yama. Talagang karapat-dapat na maging isang system original item ng great rarity. Kahit ang weakest na initial strike ay mayroong ganitong immense na kapangyarihan. Pagkatapos makatakas kay Lingyin at Hongi hindi pag-extract sa aking sarili mula sa sitwasyon, sa wakas ay naisip ko ang lahat at kumalma. Ang plot ng Flame Demon Tower ay nag-deviate mula sa original. Dapat na ito ang collusion sa pagitan ng dalawang obvious na kaaway, sina Xiao Chen at Nangong Fang. Sinabi ni Bai Qingling, bakit kailangan niyong dalawa na laging tratuhin ako ng may Sa palagay ko pareho kayong kulang sa great love. Kapag bukas ang Flame Demon Tower Trials, siguradong i-instill ko ito ng malalim sa inyong dalawa. Sa Flame Demon Tower, Heavenly Demon Square sinabi ni Supreme Nangong, ngayon, ang Flame Demon Tower ay bubuksan bilang isang lugar ng trial. Ang mananalo ay magkakaroon ng pahintulot na kunin ang anumang demonic energy o evil soul treasures mula sa tower. Sumigaw ang mga disipulo ni Menghu Daoist, domineerin ang Flame Demon Tower Trial. At ibalik ang kaluwalhatian sa Great Luocha Temple. Sinabi ng mga disipulo ni Hua Yuerong, master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, tumigil na sa pagiging maingay. Dapat munang pumili ng bagong temple master. Si Senior Brother Xiao Chen ang pinakamalakas. Sinabi ni Hua Yuerong, master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, Xiao Chen, naalala mo pa ba ang iyong mga utos? Sinabi ni Xiao Chen, ako ang magiging una sa trial na ito. Kung hindi ko magagawa puputulin ko ang isa. Sinabi ni Hua Yuerong, master ng Kangming Sex Yin Gi Temple, isa pang bagay. Ang mga kakaibang items na hindi treasures ay dapat na i-hand over sa akin. Hindi mo sila maaaring buksan ng mag-isa. Sinabi ni Xiao Chen, tandaan ng disipulo ito. At sinabi niya sa kanyang sarili, Hua Yuerong. At Bai Qingling. Maghintay lang kayo sa inyong sorpresa. Sinabi ni Ren Qianfan, Nizeng, handa ka na ba? Sinabi ni Nizeng, live up sa aking title bilang eldest disciple ng Xiuluo Temple. Si Nizeng, eldest disciple ng Xiuluo Temple, naisip ni Han Jinyang sa kanyang sarili.
ano ang maasahan mula sa isang taong pinutol ang kanyang dik at isang disipulo ng aking asawa na ipinanganak ng walang isa? At tinignan niya si Bai Qingling at nagpadala ng flying kiss at sinabi sa kanyang sarili, bago siya umalis noong araw na yon, nag-decide na kami ni Bai Qingling ng isang plano. Tayo dalawa ang mag-reap ng benefits na mas malaki kaysa sa SEC Master Selection naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, si Han Jinyang ay nagiging mas bold. Ang kanyang future ay talagang nagiging mas bright. Bigla niyang tiningnan si Xiao Chen at Hua Yuerong, master ng Kangming Sec Yin Gi Temple, at nalito at sinabi, "Yeah." Habang ang mga mata ni Xiao Chen at Hua Yuerong, master ng Kangming Sec Yin Gi Temple, ay nagiging pula mula sa galit at selos habang pinagpapawisan si Bai Qingling sa kanyang upuan. At sinabi niya sa kanyang sarili, ang Yinyi Temple side ba talagang nagdidirect ng kanilang pressure sa akin sa ganitong extent? Sinabi ni Bai Qingling kay Shen Singer, ito ay isang bagay na ekstra ang Nswea Ubo. Inihanda ng iyong guro para sa'yo. Ang Clone Phantom Insect, buksan mo lang ito sa critical time. Maaari kang tulungan ng iyong guro. Sinabi ni Shen Singer, wow, at niyakap niya si Bai Qingling sa harap ng lahat ng tao at ipinindot ang kanyang malaking dibdib laban sa kanya at sinabi, salamat. Upang makuha ang reward na gusto ng guro, gagawin ni Singer ang kanyang best. Bigla sa distansya, naging selos si Han Jinyang, Xiao Chen at Hua Yuerong, master ng Kangming Sec Yin Gi Temple, kay Bai Qingling at Shen Singer, at sinabi ni Bai Qingling sa kanyang sarili, isang source pa ng pressure ang nadagdag. Biglang sinabi ni Tantay Linging, dumating na ang oras. Ayon sa mga tradisyon ng sect trial, ang order ng pagpasok sa tower ay magde-decide base sa isang candle extinguishing competition. Magkakaroon ng isang row ng 20 everlasting candles na may spiritual energy. Ipinagbabawal ang mga teknikes at items. Ang taong makaka-extinguish ng pinakamaraming candles gamit ang pure energy ang magiging una na papasok. Sinabi ni Shen Singer, humihiling si Shen Singer ng Yuluo Temple na maging una na subukan. At siya ay sumulong, sinabi ni Tantay Linging, junior sister. Sinabi ni Supreme Nangong, ang mga disipulo ng demonic path ay dapat ganito, hindi natatakot na kumuha ng unang shot. Biglang naghanda si Shen Singer at sinabi, stupid ghost, pahiramin mo ako ng kamay. Bigla siyang naging seryoso at sumigaw, patayin. Habang hinihipan ni Gi Guanyi ang mga spiritual candles. Inanunsyo ni Shen Singer, si Shen Singer ng Yuluo Temple ay nakapag-extinguish ng 15 candles. Sinabi ni Supreme Nangong, impressive. Ang spiritual candle na ito ay hindi madaling patayin. Mas mabuting huwag akong madisappoint ni Xiao Chen tulad ni Meng Hu. Biglang sinabi ni Xiao Chen, yan lang. Humihiling si Xiao Chen ng Yinyi Temple na subukan ito. At sinabi niya sa kanyang sarili, Denye, isang smug bitch at isang alipin na kailangang i-discipline. Kayong dalawa ay magsisisi sa pag-cross sa isang taong pinili ng langit. Biglang sinabi ni Xiao Chen, I gather ang energy, rise. At inihagis niya ang kanyang espada at sinabi, ha. Tulad ng isang teenage boy na nag-cracking ng boses. Habang ang mga spiritual candles ay masayang sinabi ni Supreme Nangong, 17 candles ang na-extinguish sa isang slash. Excellent. Excellent. Ito ang pinakamataas sa mga disipulo na mas mababa sa mga hallmasters sa kasaysayan ng Kangming Sect. Mukhang napagdesisyonan na ang unang lugar. Mayroon bang may objection? Lumakad pabalik si Xiao Chen at sinabi, salamat sa pagpapaubaya sa akin na manalo. Sinabi ni Shen Singer, guro, isipin na talo ko sa lalaking iyon. Sinabi ni Bai Qingling, ayos lang, ayos lang. Tahimik na tiningnan ni Tantay Linging si Supreme Nangong habang naaalala niya ang sinabi ni Bai Qingling sa kanila, naiintindihan ko. Ang iyong Tantay fairy lineage ay noble, at ang iyong mga ambisyon ay malawak. Hindi tulad ni Singer, ang silly na batang iyon, na handang ialay ang lahat upang maglingkod sa kanyang guro. Sinabi ni Hongyi, dahil si Sister Lingyin ang unang bumali ng kanyang oath, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging hahanapin ko ang aking fiant at upo ako sa kanya ngayong gabi sa Yuluo Temple. Biglang sinabi ni Tantay Linging, teka. Habang seryoso siyang nagsabi, humihiling si Tantay Lingyin ng Yuluo Temple na lumahok. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe.
Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.